Sasabihin ko sa inyo mga kabayan kung magkano yung basic mga kabayan, basic salary ng mga skilled worker na nagtatrabaho dito sa construction na ito. Yung ganitong mga trabaho mga kabayan, kaya ko dito electrician, carpenter, painter, concrete or plumber. Basic salary ko mga kabayan or per hour ko dito sa US dollar na lang natin ikuha. Good morning mga kabayan. So nandito tayo ngayon sa aking trabaho. Ito sa likod ko, ito yung construction site na ginagawa namin dito. Actually ako pala ngayon ang nauna kasi maaga ako pumapasok alas 6. Tapos yung kasama ko kasi na Pilipino dun sa kabilang project. Dati magkasama kami. So yan yung ginagawa ng mga building dito mga kabayan sa likod. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung itsura ng inuumpisahan pa at yung itong building sa likod ko. Ayan na malapit nang matapos. So actually pito tong ganitong klase mga kabayan. Ito, pito na ganito. Isa dito sa likod natin, yung dalawa. Tapos mayroon dun pangatlo. Ayan, pangatlo. Tapos doon mayroon pang apat. So unahin natin ito mga kabayan. Papakita ko sa inyo. Ayan yung itsura niyan. Yung wala pa siyang mga bubong, wala pa siyang mga dingding. At sasabihin ko sa inyo mga kabayan kung magkano yung basic mga kabayan, basic salary ng mga skilled worker na nagtatrabaho dito sa construction na ito. So ang sasabihin ko ay ito lang, based lang sa aking experience mga kabayan, na hindi po lahat ng trabahante dito sa Greenland. So sa Greenland kasi mayroong minimum wage dito at mayroong salary din na para sa mga construction worker na katulad ko, para may idea kayo mga kabayan, no, kung magkano yung basic salary dito or yung salary ng mga skilled worker. Tara, samahan nyo ako at papakita ko yung sa likod yung hilaw pa na building. Ayan mga kabayan, ito yung construction site namin dito. Ito, malapit na ito matapos sa loob. Pero itong sa labas niya, lalagyan pa yan ng mga dingding na colorop. Colorop siya, ganito. Ito colorop to. Yun yung final para hindi siya mabilis masira. Ayan kasi luma kasi yan mga kabayan, yung sa labas. Kahoy lang siya kaya mabilis siyang, hindi naman siya mabilis masira. Pero mas tumatagal kasi yung ganitong mga building ngayon kasi concrete siya sa loob, tapos may insulation. Tara, puntahan natin itong building na to. Ngayon kasi wala pang tao, inagaan ko para makabidyo tayo. Ayan, pangalawa yan dito. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa na malapit matapos. Tapos ito naman, pangatlo. So ipapakita ko sa inyo. Bali itong paggawa nitong mga building, nakaporma na talaga to. Ayan, bali sinasalpak lang nila isa. Yan, ito buo na to. Dito na ito ginagawa. Mayroon silang gawaan dyan ng semento. Pinuporma na nila ito. So, ang ginagawa namin mga kabayan bilang electrician, bali, binabauna namin ito ng mga, ito, ipakita ko sa inyo. Yan, mga box. Yan, ito kasi kwarto to dito. Ito switch. Ito din switch. Ayan, para sa telephone. So, ito yung area dito. Bali, dalawa ang may-ari nito. Ayan. So dyan sa kabila ibang may-ari. So ito yung iba din may-ari. Yung unang kwarto pasukin natin. Ito yung pintuan na una niya. Ayan, hindi pa ito natapos. Bali forma pa lang to ito. Ito pintuan din. At saka dito parang mayroong silang kwan dito, isang kwarto din dito. Ayan, isang kwarto. Tapos pagpasok mo, ito na yung bali living room nila dito. So dito sila magluluto. Dito yung kainan nila. Yung TV room nandito. Ayan, ito yung area nila dito. Tapos ayan yung CR dito. Yung CR naman ay buo na yan. Bali isang buo na to, in order na yan. So ito naman isang kwarto dito, isang kwarto din dito, pintuan din dito. So hindi pa to tapos kasi pinorma lang to. Yan, salpak-salpak lang yan dito. Yan, salpak lang din yan. So walang halublak dito, kundi forma na to, precast yung tawag nila. Yan, isang kwarto to dito. Ayan yung CR, oh. Bali yung CR, binili na yan dun sa labas. Gawa na yan. Yung loob niyan, mayroon na yung mga tiles. Tapos, ito, buksan natin sarado mga kabayan. Basta sa loob, isang set na yan. Buo na yan, may pintura, may shower na. Ayan, so ito yung ilaw. Ayan, hanggang doon yung sa taas. So akyatin natin sa taas Ito. So bago ito iporma mga kabayan, binabauna na namin ito ng mga box. Ito yung ginagawa namin. Ayan. Kasi ito, dito na to ginawa
nilagyan ng kahoy, tapos binuhusan. Ayan o, mga buhos to dito. Yan yung box. So bago buhusan, binabaunan muna namin ito ng mga box yan. So pari-pareho lang yung forma. Yan, pag akyat mo dito, ganun lang yung forma, sit up. Dalawang may-ari dito na 2 kwarto. Ito naman sa kabila, dalawa din ang may-ari. So pero iba yung style. Dito pagpasok mo dito CR na agad. Yan, CR na agad. Tatanaw mo. Tapos dito open lang to dito. Kasi dito yung kusina. Ito yung kusina nila. Ito CR to eh. So likod nito may mga linya dito ng kuryente. Tapos yung lutuan, mga tubig dito. So ito yung parang pinaka living room nila dito. Ayan. Tapos dito mga kabayan, sa gilid, ito na yung kwarto. So lalagyan pa to dito ng division para magiging kwarto to dito. Tapos dito tambayan nila, TV room. Ayan, ito lang pag single family nito. Pag may anak na isa, ayan, pwede dito. Ayan. So ganito yung forma. So hanggang 4th floor ito mga kabayan, no. So nakita nyo na itong building na ito na inumpisahan pang gawin. Ayan. So ngayon, ang papasukin natin itong building na malapit nang matapos. Ito sa likod natin. So tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung anong itsura nitong building na malapit nang matapos. Let's go. Ayan, pasok tayo dito. Bali, mayroon pala akong susi na dala dito. Sinasarado ito mga kabayan ng construction ito. Meron nang nakapasok. So, may pumasok na siguro o hindi nasarado. So ito yung entrance dito. Medyo malapit na nga itong matapos. Ayan. So ito yung itsura. Ayan, pagpasok mo, wala pang tao. Ayan, yun yung sinasabi ko kanina na dalawa-dalawa ang may-ari nito. Ito isang may-ari, tapos ito isang may-ari. So dito sa kabila, isa din may-ari niyan. Ito, bali 4 na occupant ang pwede dito sa baba na to. So unahin natin to dito. Ito yung main door niya. Ayan, may main door siya. Ito, pagpasok mo. Tapos ito, may mga cabinet siya dito. Yung lalagyan ng mga gamit. Sa mga trabaho. Tapos ito, pinakauna, ito na yung kwarto. Tapos ito yung ginagawa namin. Yung may box kanina, kita nyo. Ito, mga switch. May outlet. Tapos ito, para sa telepon. Ito, isang kwarto to dito. Ayan, maliit lang to, single na kwarto. Pang-isahan lang. Ayan, may cabinet siya dito. Tapos may bintana, yan yung heater. So ito yung mga kuwan nila dito. Floor nila, kahoy. Tapos yan yung ceiling nila. Pinis na to mga kabayan. Oh. Tapos ito, may pintuan din siya. Isa, main door. Yan. So mayroong lagayan siya dito ng refrigerator. Yan. Dito naman, cabinet. Dito yung lutuan mga kabayan, oven. Yan, papansin nyo may cabinet na, halos tapos na, may exhaust naman siya. Yan, may gripo doon, lababo, maghuhugas ka. Dito dishwasher. So ito na yung pinaka living room nila. Dito sila kakain, dito sila titingin ng TV. Ayan, may TV dito. Tapos dito lalagyan pa yan ng terrace sa baba. Tambayanan sa baba. Hindi pa tapos. So ito naman, ito yung master bedroom. Ayan, medyo malaki-laki naman to. May cabinet din dito. Tapos heater. Ayan, ito yung itsura ng master bedroom. Tapos dito mga kabayan, ito yung papunta ng CR. So ito yung CR. Yan yung panel, kami din gumagawa niyan, kakabit, mga telepon. So ito yung sinasabi kong CR na ready na, yung sinalpak. Yan, binili na ito. So ito may shower na sa loob. Yan, may door na. Yan. So pakita natin yung isang klase mga kabayan, no? Sa kabila. So itong katabi niya kasi pareha lang din ito ng forma. Depende sa occupant ko kung kwarto yung gusto nila. Yan. So dito, pasukin natin ito sa kabila. Tingnan natin dito. Ayan. So ito yung CR pagpasok. Pasok mo CR. Tapos ito naman, yung door dito na pangalawa. Ayan. Bali ito na yung pinaka sala nila dito. Ito na yung malutuan. Gaya ng oven, ref, dishwasher. Tapos, ayan, exhaust. Ito yung living room nila dito. Ayan. Lagyan ng TV dito. Tapos may terrace dito. Tapos ito na yung isang kwarto. So isang kwarto lang ito mga kabayan. Ayan. Ito yung sample. So mayroong mga building dito na may 3 kwarto doon sa kabila. Yung kanina na hindi pa tapos. So depende sa occupant. May isang kwarto, may 2 kwarto, may 3 kwarto. So yun na mga kabayan. Sasagutin ko na mga kabayan. No?
yung ganitong mga trabaho mga kabayan. Kaya ko dito, electrician, carpenter, painter, concrete, or plumber. Basta ito mga construction na mga nagtatrabaho. Yung basic dito sa amin banda mga kabayan, ito dito sa NOC. So mayroon kasi iba't ibang lugar dito, nakadepende din. Basic salary ko mga kabayan or per hour ko dito, sa US dollar na lang natin ikuha. Nasa 27 US dollar yung per hour ko dito. Pero hindi pa yan mga kabayan net ha. Mayroong tax dito, malaki yung tax dito sa amin. Sa susunod mga kabayan, kukumputed ko na din mga kabayan kung magkano lahat yung net income. Kasi pag narinig mo kasi yung ganung sahod, sobrang laki talaga mga kabayan kung i-times mo siya sa per month, per hour. Pero yung sahod na yung mga kabayan, kukunan pa kasi ng tax yun, allowance. So hindi pa yun siya net. Yung 27 US dollar per hour mga kabayan, or i-convert mo siya sa piso, nasa 1,500 pesos yung per hour dito mga kabayan sa mga nagtatrabaho ng mga skilled worker. Tapos kukunan pa kasi yan ng tax kaya bababa pa yan. Ang maganda lang dito sa amin ay meron kaming overtime na 3 hours per day. Tapos pag Saturday at Sunday pwede kang magtrabaho. Kaya yung basic salary mo dito, pag nagtrabaho ka mga kabayan, nag-overtime ka 3 hours a day, halos maduduble din yung sahod mo pag masipag ka dito. Ayun nga lang, ay nakadepende din sa katawan mga kabayan kung kaya namin dito mag-overtime, kasi nga sa amin dito open overtime. Sa ibang construction ay wala silang overtime, 8 hours lang talaga. Kaya yung sinasabi ko, nakadepende din po sa company, sa trabaho. Kasi dito sa akin, kahit wala ng overtime ay okay naman yung sahod kahit papano. Pero dahil nga may overtime kami dito ay medyo malaki-laki din yung sahod namin. So yun na mga kabayan, no? Kayo na bahala pag-compute. Basta bigyan ko kayo ng idea. Sa sinasahod namin dito ay kinakaltas dito yung 42% na tax sa sahod namin. Kaya malaki yung sahod namin dito, malaki din yung kaltas. Kaya binabawi ko dito sa overtime para kahit papano maduduble yung basic salary ko. So yun lang mga kabayan, at sa susunod mga kabayan, i-update ko kayo kung magkano nga ba yung net income dito sa ganitong trabaho at yung ibang basic salary dito talaga or minimum salary dito sa Greenland. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless.